Kailangan ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte yung lumabas sa mga report ng AMLAC, kumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Dahil ang lumalabas, ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLAC ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat paliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. Pero kung hindi po ba ito isa na namang example ng corona type na pagkikilatis? Kasi naalala natin yung impeachment ni Chief Justice Corona, may mga ganito rin mga issue sa AMLAC na inflow out. Pero napatunayan naman na mali pala, na hindi naman daw totoo yung mga pinatulong sa AMLAC mo. Well, siyempre, talagang yung pagkikilatis niyan, pagdating sa credibility ay sa Senado dahil ang maghuhusga talaga ang Senado. Ang tungkulin lang ng Committee on Justice ay i-determine kung merong probable cause ayon sa mga dokumento, ayon sa mga testimonya ng mga humaharap na resource persons. Kaya ito ay kumbaga sa kasong kriminal, parang sa fiscal pa lang ito, preliminary investigation, yan ang kahintulad niyan. At aabot kung sakali, aabot tayo sa Senado, doon na talaga magkakaroon ng masinsinan na pagtingin ng mga senator judge doon sa mga kredibilidad ng lahat ng dokumento at testigo. Sir, even na malaki yung amount, ang laki po ng amounts, tapos wala siya sa SALN. Does this prove na hindi po fishing expedition yung kasi I understand kayo yung nag-make ng motion na yun to subpoena the AMLAC. Does this show na hindi ito fishing expedition given the discrepancy of the SALN entries and the bank transaction records? Well, nung una pa lang sinasabi namin na hindi ito fishing expedition. Ang klarong-klaro naman mismo sa mga nilalaman ng impeachment complaint na may mga alegasyon ng unexplained wealth. At kasama sa trabaho namin sa Committee on Justice na alamin kung meron sapat na ebidensya na sumusuporta doon sa mga alegasyon na yun. Ngayon, ito nga yung matagal nang iniintay ng taong bayan, yung may ano bang ebidensya. At mabuti naman at umabot na tayo dito sa puntong ito at hindi tayo napigilan ng anumang TRO dahil ngayon lahat ng mga Pilipino na ang maghuhusga pagdating sa issue ng probable cause kung dapat bang ituloy ang impeachment case.